po sa bawat isa at muli welcome po sa ating online worship service. At sa lahat po ng mga nanay, mga ina, Happy Mother's Day po sa bawat isa. Samahan niyo po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa awit 59. Sabi nga dito sa verse 9, Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan, ikaw ang muhog ko at aking kanlungan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. At sa verse 16, Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat o Lord God sa iyong mayamang biyaya na sapat at higit pa, Panginoon. At patuloy, Lord, nagpapasalamat kami sa iyong pag-iingat, sa kalakasan, sa pag-asa na nasa iyo. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na taglay namin dahil sa Panginoong Jesus na siyang nagtagumpay na sa krus. At Panginoon, salamat dahil kami ay nakakalapit sa inyo dahil sa mayamang biyaya mo, Panginoon. Dahil sa Panginoong Jesus, kami ay nakakalapit at nakakadulog sa inyo. At nais namin, Panginoon, kayo mapapurihan, maitaas sa aming sama-samang pagpupuwit pagsamba. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kublihan ko, buong at siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kublihan ko, buong at siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kublihan ko, buong at siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat
buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
Once again, welcome to our online worship service. This time we will tackle the second part of the series on the topic sharing the Word of God. But first of all, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your faithfulness, for your goodness in our life. Thank you, Lord, so much for saving us from the scourge of COVID-19 pandemic. Lord, we invoke your presence and your power as we share on your word regarding our sharing the gospel with the people who need your word, most of all, the unbelievers. Salamat to Diyos. I pray that you guide your servant, that I may be able to give justice to your message today. In Jesus' name I pray. Amen. Before we go to the topic for today, let's have a brief review on what we learned last time, kung ano yung ating pag-aralan nung nakaraan. Regarding the 3 reasons why we should not be ashamed to share God's Word. Ang ginamit po natin doon na text reference was Luke 9:26, kung inyo pong naalaala. At ito po ay yung ang salita ng Diyos na nagsasabi, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Yun po yung ating talatang ginamit last time. Now, ngayon po naman tayo ay lilipat doon sa kumbaga the counterpart ng why, which is how. So dati alam natin kung bakit dapat hindi natin ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sabi natin ay dapat instead tayo ay we should share. Kaya nga po yung ating last, kumbaga yung ating big idea ng last time sermon was boldly share the gospel. Ngayon po, sinabi natin boldly share the gospel. Ang tanong, paano naman maging bold? Paano naman tayong hindi nahihiya? Paano naman tayong hindi natatakot at hindi nag-aatubili na ibahagi yung salita ng Diyos? Ito, tignan po natin sa Romans 1:16, which will serve as our text reference today. Ano pang sabi? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Boldly sharing the gospel. Kasi dati, sabi natin, boldly share the gospel. Ngayon, boldly sharing the gospel. How can we be bold? Yan ang tanong. In sharing the gospel. Paano tayo magiging matapang? Paano magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang salita ng Diyos o ang mabuting balita? Gamitin ko po, parang madaling tandaan, ang salitang bold na siyang ating kumbaga ang ating batayan or ating basis in giving some points or pointers, mga 4 ito, kung paano tayo magiging bold o malakas ang loob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, the word bold, doon po tayo iikot, kumbaga, doon sa acronym na yon, bold. So, number 1, yung B. Ito po yung be empowered by God's Spirit. Yan po yung pinakamahalaga. Kung wala po tayong kalakasan na nanggagaling sa banal na Espiritu, tayo po ay madaling manghina. Lalong-lalo na kung ating inaasahan lamang o sinasandalan o ginagamit ay ang sarili nating kalakasan o kaalaman. Hindi po yon magtatagal, hindi po yon ang tunay na magbibigay sa atin ng sustained, kumbaga, boldness in sharing God's Word. It must be the power that comes from the Holy Spirit. Acts 1:8 says, but you will receive power, sabi, when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem
and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So dito po, sinasabi na ang isang mananampalataya o isang alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, ay kinakailangan makatanggap muna ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Sa Tagalog sabi, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po. Ang iyong natanggap na kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kalakasan ng loob, katapangan sa pag-iibanghelyo. Yan po ang mahalaga. At dito rin makikita natin doon sa iyong pagpapatuloy, halimbawa na pagbabasa ng mga gawa o kaya Acts, sa Acts 4:31, ano po sinasabi? When they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God courageously. Yan po nagbibigay ng courage, nagbibigay po ng strength, lakas ng loob, ang banal na Espiritu na siyang pumupuspos sa isang mananampalatayang mayroong puso na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa Tagalog, it says, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng banal na Espiritu at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Biro mo niyo, pagka ganun ho pala, pagka halimbawa ay merong pagpupuspos ng banal na Espiritu, gaya dito, niyanig ang dakong kung saan sila naruroon. Para bang pagpapahiwatig kung gaano makapangyarihan, gaano kalakas ang pagkilos ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya. Kung ikaw ay pinuspos, hindi ka talaga makakapag-resist, hindi mo mapipigilan yung bang urgency of sharing the gospel. Kung ano po yung inuudyok ng banal na Espiritu, ay iyo talagang isasagawa, kumbaga, at ikaw ay tumalipas. 2 Timothy 1:7 says, for the Spirit of God, or rather, the Spirit God gave us, ang Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin does not make us timid or complacent, but gives us power, love, and self-discipline. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yan po ang banal na Espiritu na siya nagbibigay, pinanggagalingan ng ating lakas ng loob. Ano man ang ating ginagawa na may kinalaman sa pagbabahagi o pagpapalago ng ating pagiging Kristiyano o pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Luke 12:11, or rather, yes, Luke 12:11-12 says, do not be anxious about how you should defend yourself or what you should say. At sabi dito, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Hindi po ba kung minsan man tayo ay nagdadalawang isip, nag-aatubili na humayo. Kasi ayaw natin siguro mapahiya, ayaw natin tayo ay hindi tanggapin ng ating gustong bahaginan ng salita ng Diyos. Alam niyo kapatid, kung sa mga pagkakataon na yun ay again, nasa sa isip lang natin ang ating sariling kakayanan, sa pagbabahaginan, madali tayong panghinaan. Lagi at lagi nating tatandaan, ang banal na Espiritu
ay nagdudun lamang, naghihintay na, kumbaga, gamitin natin ang ibinigay sa atin na kapangyarihan o katapangan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. For the Holy Spirit will teach you in that very moment what you ought to say. Minsan nga, paano nga ba mag-uumpisa? Paano nga ba? Ano nga ba ang technique? Kumbaga, ano nga ba ang paraan upang sa ganun ay ako ay hindi supalpalin, hindi ka nga ay para bang hindi tatanggapin ng isang tao na aking gustong bahaginan ang salita ng Diyos. Kuminsan, kahit doon sa ating mga mahal sa buhay, kapamilya, ay dapat lamang napag-isipan din natin, and we invoke the power of the Holy Spirit through prayers kung paano natin ibabahagi o babahaginan ng salita ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating mga anak, mga asawa man, kamag-anak, mahal sa buhay, kinakailangan ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa atin sa pag-share natin ng magandang balita patungkol sa kaligtasan. Sa Tagalog, sabi, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sabi dito, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Lagi tayong nakadepende, lagi natin tayong nakaasa sa banal na Espiritu. So, ang una natin, anong sabi natin? Be empowered by God's Spirit. Yun po yung unang dapat nating maging. Kumbaga, yung kondisyon natin, you must be empowered by the Holy Spirit. Ito po ay, siyempre, kaakibat nito. Una sa lahat ay ating panalangin, puspos ng banal na Espiritu, bago nating umpisahan o bago natin isagawa, bago natin po ibahagi ang salita ng Diyos. Sabihin natin sa ating panalangin na ang banal na Espiritu, ang Panginoon, Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magkakaroon tayo ng katapangan, magkakaroon tayo ng boldness in sharing His Word. So again, first, how can you be bold in sharing the Word of God? First of all, be empowered by God's Spirit. Number two, obey God's command. So, kanina, be, ngayon, O, kasi bold ang ating pinaka-guide dito. So, obey God's command. Last time, malinaw po ito na ang kasabihan po, or rather, ang bilin ng Panginoon sa atin, ang utos ng Panginoon sa atin, lalong-lalo sa Great Commission, at sa mga iba pang mga verses sa Bible, makikita natin in several occasions ang utos ng Diyos na tayo ay dapat ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Obey God's command. Kanina, be empowered and then obey. So kung be, it has something to do with your condition, your position. Pagkatapos na ikaw ay na-empower, kinakailangan ikaw na ay humakbang na at obey God's command. Isipin natin lagi na ang gagawin natin is in obedience, kumbaga, of God's command. Mark 16:15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Nagamit din po natin itong verse na ito last time, pero maganda ho ito, angkop na angkop doon sa ating pag-aaral na kung tayo ay tatalima at tayo ay susunod sa utos ng Diyos. Ito po, muli, liban doon sa Great Commission, doon sa Matthew. Di ba? Ito sa Mark 16:15 says in very, very emphatic manner. Sabi, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yan po. Sa Tagalog, sabi, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Again, dito po, maalaala natin na ang pag-aaral natin last time, pag sinabi natin sa lahat ng nilikha, ay tumutukoy po ito sa mga lahat ng tao dito sa mundo.
So, obey God's command. At yun po yung command ng Lord. At ito po ay makikita rin natin doon sa ibang aklat. Ito ho sa Marcos, ito ho doon sa Matthew 28:19 to 20, otherwise known as yung Great Commission. Ito po yung sinasabi, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Nandito po, kinakailangan, bago natin ituro sa iba ang isang bagay, kagaya halimbawa sa verse 20, "And teaching them to obey everything I have commanded you." Ikaw muna, siyempre, ay magbibigay ng ehemplo kung ano ang gagawin sa utos ng Diyos. At yan ay walang iba kung hindi sumunod sa utos ng Diyos. At yung inyong pagsunod na yan, ay siya naman din iyong ibahagi sa iba, sa iyong paghayo. Di po ba? Psalms 119 verses 5 to 6. Sabi, "Oh, that my ways may be established, to keep your statutes." Statutes, ito yung word na ito ay, it is the other or another way of saying laws or command. Yan po, to keep your statutes. "Then I shall not be ashamed when I look upon all your commandments." Mahalaga po na bumalik ulit doon sa basic or yung fundamental consideration na utos ng Diyos ang paghayo, ang ating paghayo. Kaya nga sabi sa Tagalogin natin, "Labis kong ninanais na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga tuntunin at hindi ako mapapahiya kapag sinunod ko ang iyong mga utos." Ang pinag-uusapan po kasi natin dito ay yung ikaw ay pagiging bold, yung hindi ka nahihiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito, upang sa ganon ay hindi ka nakatutok doon sa sarili mong sitwasyon o kalagayan, kinakailangan nakatutok tayo doon sa utos ng Diyos na siya nating sinusunod. At yan ay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. So again, obey God's command. Matthew 7:20 to 23 sa Amplified Version, ganito po sinasabi, "Many will say to me on that day, when I judge them," sabi dito, "when I judge them, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many miracles in your name?'" Hindi po ba? And then I will declare to them publicly, sabi, "I never knew you. Depart from me. You are banished from my presence. Depart from me." Yun yung sa Amplified. "You who act wickedly or disregarding my commands." Yan po sa Amplified. When you disregard the commands of the Lord, you are acting wickedly. Yan po. Kaya mahalaga yung pagtatalima sa utos ng Diyos. Matthew 7:22-23, "Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin," sa Tagalog, "Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa inyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala?" Hindi po ba? Pagkatapos nito ay ipahahayag ko sa kanila, "Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos." Yan po. Ganun po kahalaga ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Number 3. By the way, ano yung natin? Punto natin diyon, obey God's command. Yung una kasi ay be empowered by the Holy Spirit, then obey God's command. And number 3, at ito na po yung pangatlo, let God deal with your trials. Alam po ninyo, bakit mahalaga ito na ating isa puso? Kuminsan, nandudun na tayo, nag-uumpisa tayo na magbahagi ng salita ng Diyos, pero para bang napakadaling manghina.
yung tinatawag natin sa Tagalog na ating kultura ay ningas kugon. Napakadali. Kung minsan nga, naroon yung sinasabi natin na mga Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. At much less, kung hindi sa puso, much less na makikita mo sa kamao. Kasi magkakaroon ng kaibahan yun. Sa ulo, sa puso, at saka sa kamao, kinakailangan ikaw ay Kristiyano. Sa isip, sa salita din, at sa iyong gawa. Let God deal with your trials. Pagka halimbawa ikaw ay pinanghinaan ng loob, sa iyong paghayo, nagumpisa ka, pero napakadali kang panghinaan ng loob. Let God deal with your trials. Sabi natin kanina, hindi kinakailangan angkinin yung kapangyarihan. Kung hindi, by the Spirit, not by your might, nor power, but by the Spirit of the Lord. Let God deal with your spirit. 2 Timothy 1:8 says, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, His prisoner. Ito si Pablo, kanyang sulat kay Timoteo. But join me in suffering for the gospel according to the power of God. Kasama natin si Kristo sa mga persecutions na yan o kaya doon sa ika nga ay para bang pagtatanggi ng mga iba na ating nilalapitan, gustong bahagi na ng salita ng Diyos. Huwag niyo hong angkinin yung persecution na yon. Ang persecution sa iyo bilang alagad o kaya bilang naninilbihan o lingkod ng Diyos ay persecution din kay Lord John. Kasama natin ang Lord sa suffering na yon. Sa Tagalog, huwag mungang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako nabilanggo, sabi ni Pablo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinthians 10:13 says, no trial has overcome you that is not faced by others. Mga iba, lalong-lalo mga ibang lingkod. Naku, dito po ay naalaala natin na ang mga lingkod ng Diyos, kung ating nararanasan ngayon ang mga kahirapan sa ating pagbabahagi o kaya yung bang pagtanggi ng mga nilalapitan natin, iyan ay walang-wala po kumpara doon sa mga nararanasan ng mga iba, sa mga ibang bansa na sila ay talagang pinapatay. Hindi lang pinapersecute, kundi pinapatay pa. At talagang brutal na brutal ang pagtrato sa kanila. At yan din naman ay nakita din natin sa ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito sa mundong ito kung paano siya tinrato. At tayo nga, sabi, if you want to be my servant, sabi niya, kung gusto niyo maging alagad ko, take up your cross and follow me. Yan, salita ng Panginoong Hesus yun. He will not let you be tried, sabi niya, He will not let you be tried beyond what you are able to bear. But with the trial, will also provide a way out so that you may be able to endure it. Ibig sabihin yan, kung kasama natin si Kristo, hinayaan ng Panginoon tayo na masuong sa isang sitwasyon na mahirap o struggle, trial, kasama din natin siya sa paglabas doon sa sitwasyon na yan. Philippians 1:29, for it has been granted to you not only to believe in Christ, but also to suffer for Him. Kasama po yun sa pagiging believers in Christ, yung suffering. Kasama po yun. Pero lagi nating tatandaan, anuman ang sufferings, anuman ang trial dito sa mundong ito, walang. Ibig sabihin nun, walang naitutumbas yun doon sa naghihintay na gantimpala sa atin, para sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sabi nga ng salita rin ng Diyos, kung dito lamang tayo sa mga bagay dito sa mundo, tayo aasa kay Kristo, tayo ang pinakakawawa. Kinakailangan ang pag-asa natin kay Kristo, hindi nakatutok dito sa mundong ito. Yung mga comforts, mga kagalingan, kalakasan nating physical, at ating kayamanan, wala po yan
kung tutuusin, ikukumpara natin doon sa naghihintay na gantimpala para sa atin. Kasi kung hindi, kung doon lang tayo nakatutok, tinugon ng Lord ang aking panalangin, pinagaling niya ako, tinugon ng Lord ang aking prayer na ako ay ma-promote, tinugon ng Lord na ako ay magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kayamanan, tinugon ng Lord yan. Mabuti, wala naman humasama doon. As a matter of fact, sabi nga ng ating butihing pastor, yan ay patikim lamang, kapatid. Pero hindi dapat yun ang mga pamantayan o basihan ng ating pagsasabing mabuti ang Panginoon sa akin sapagkat ibinigay niya lahat ito sa akin ngayon. Hindi man, halimbawa, hindi mo makakamtan dito sa mundong ito, yung mga bagay na yon na nagkakaroon ng katapusan. Kapatid, huwag kang panghinaan ng loob at huwag mong sabihin hindi ka tinutugon ng Panginoon sapagkat mayroong naghihintay na hindi mo maitutumbas, may kukumpara doon sa mga biyaya dito sa mundong ito. 1 Peter 4:16 says, "But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in His name." Para sa kaluguran ng Panginoon. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, na totoo, ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalan ito, pagiging Christians. Again, bago tayo magpunta doon sa panghuli, be bold in sharing the gospel or sharing the good news, kumbaga. Be empowered by the Holy Spirit. Di ba? Yun ang una natin. Pagkatapos, obey God's command. Pagkatapos, let God, yung L, let God deal with your sufferings or trials. And number 4, the D, do it in light of eternity. Lagi-lagi natin tandaan, parang sa ganun, matibay, steadfast ang ating faith sa Lord. At sa ating lahat ng ginagawa bilang kanyang lingkod, kinakailangan nakatutok tayo doon sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, huwag niyong masyadong bigyan ng diin na para bang yun na ang pinakamahalaga, yung ating physical na pangangatawan, yung well-being ng ating katawan, yung ating relasyon dito sa mundo, sa mga ibang tao, ang ating mga possession, yung ating positions, yung ating power, yung ating prestige, kumbaga, reputation dito sa mundong ito, yun po ay merong katapusan lahat ng yan. We must do it in light of eternity. We must share the word of God in light of eternity. Yan po. Romans 8:18 says, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Napakamahalaga po yung kaluguran, yung ating yung glory na ihahayag sa atin pagdating ng araw pagbalik ni Kristo. Para sa akin, sabi sa Tagalog, mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hambing sa kalwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Yan po. Kaya, do it in light of eternity. Matthew 5:11-12 says, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all things of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because," ano sabi? "Because great is your reward in heaven." Do it in light of eternity. "For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Ganon din ang iyong dadanasin. Meron po akong ibabahaging isang insight coming from Evangelist Mark Cahill, who calls the 3 potential witnessing outcomes a win. Kahit ano po dito sa tatlong sitwasyon na ito, sa iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, ano pa rin ho yun? Victory pa rin ho yun. Panalo pa rin yun. Win pa rin yun. Ano yung tatlong yun? Sabi, if the people come to Christ because of your sharing to them of the gospel, that is an obvious win. Siyempre, panalong-panalo yon. Pangalawa,
If they seem interested, medyo interested din sila, but don't come to Christ. Pero para bang, teka muna, wag muna. You plant seeds that God could grow in the future. Nakapagtanim ka na, which is another win. Yun lang po naman ang gusto ng Diyos. Ikaw ay magtanim. Bahala na siya doon sa magiging konsekwensya. So, una, napatanggap mo sila. At totoong tumanggap, ay obvious yun. Yun yung una. Pangalawa, ay kung hindi nagpakita rin ng consummation, kumbaga, yung pagtanggap ay naging interested pero hindi mo napatanggap, win pa rin yun kasi nakapagtanim ka na ng binhi. O kaya, pangatlo naman, if they reject you, you get heavenly rewards. Kung ikaw, halimbawa, sabi nila, naitsipera ka nila, hindi ka nila tinanggap. Sabi ng salita ng Diyos, sige lang, magpatuloy ka lang. Pagpagin mo. Ang alikabok sa iyong mga paa at ikaw ay magpatuloy sa iyong pagbabahagi. At ikaw ay magkakaroon pa rin ng gantimpala pagdating ng araw. So yan, win sa tatlong yan ay victory o tagumpay pa rin sa inyo. Most likely, ito ang pakatandaan natin. Napakamahalaga po itong paalaala. Most likely, those who are ashamed to share the gospel, yung mga nagdadalawang isip, nahihiya, natatakot, na magbahagi ng salita ng Diyos, prove their lack of true salvation. Naku, ito. Baka naman, kapatid, hindi totoo na ikaw ay saved. Ikaw ay naligtas. Sapagkat, kung ikaw ay totoong naligtas, hindi mo mapipigilan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibahagi ang iyong experience sa pagiging ligtas. Tunay na ligtas. At kung wala sa iyong damdamin yon, wala sa iyong conviction yon, medyo tignan mo maigi. Baka, that is a proof that you lack true salvation. Philippians 1:20, according to my earnest expectation and hope that I will not be put to shame in anything but that, ano sabi? Anything but that with all boldness Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. Ito, ano ho ito? Na prove ko ni na Pablo sa kanilang pagiging alagad. At yung 11 na disciples, talaga naman din ito kanilang ipinamuhay. At nakita natin na halos lahat sila ay namatay sa kanilang paglilingkod. At kadalasan sila ay pinatay dahil sa kanilang paglilingkod at ang mga taong kontra sa kanilang ginagawa ay silang pumatay sa kanila. At sa Tagalog, sabi dito, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi mapapahiya kundi, sabi dito, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. So, again, be bold, mga kapatid, sa paghahayag ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Be empowered by God's Spirit, obey God's command. Let God deal with your trials, and last, do it in light of eternity. Bago ako magtapos, by the way, ngayon ay Mother's Day. Kaya po ang mga dakilang, mga ilaw ng tahanan ay aking binabati ng mapagpalang araw ng mga ina. Happy Mother's Day po sa inyo. Ang ating big idea po ngayon ay be bold in sharing the gospel.
Tayo po manalangin sa ating pagwawakas. Father God, once more, we thank you for your, Lord, empowerment sa inyong servant. I pray, Lord, na ang aming na pakinggan na iyong salita ay tumimo sa aming mga puso, sa aming pagbabahagi, Lord, ng iyong salita ay kami ay maging matapang, kami ay magiging courageous, kami ay magiging bold, O Lord. Tulungan niyo po kami, hindi po namin magagawa ito kung ang aming inasahan lamang ay aming sariling kakayanan o kaalaman. Bagkus, Lord, kung ikaw ay nasa sa amin at kami ay sumasa iyo, walang imposible. Ang boldness na yan, ang katapangan na yan, ang kalakasan ng loob na yan sa aming pagbabahagi ay amin pong ipapamuhay. Lalong-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapitbahay, at sa aming komunidad kung saan kami ay gumagalaw. Muli, O Lord, sa aming pagbabahagi ng iyong salita, lalong-lalo na sa sitwasyon na ito ng COVID pandemic, O Lord, na napakapanganib sa aming physical na pangangatawan at kuminsan ay ito ay nagdudulot ng katapusan ng buhay dito sa mundong ito ay bago man lang pumanaw ang mga tao na hindi pa nakakatanggap sa iyo sa pamamagitan namin, O Lord. Sa aming boldness, kami, O Lord, ay amin pong tinatanggap na ng iyong nakasangkapanin niyo po kami upang sa ganon ang mga tao bago man lang pumanaw dito sa buhay na ito ay sila ay tumanggap sa iyo, O Panginoon Hesus. Na tunay din nilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan, O Jesus. Amen at amen. Tayo po ay dadako sa benediksyon. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang pagbuhos ng dakilang biyaya ng Diyos Ama, buhay na walang hanggan, and salvation sa pamamagitan ng Diyos Anak. Kapangyarihan, kalakasan, lakas ng loob sa pagbabahagi ng salita mo, O Panginoong Diyos, ang aming inaangkin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen.